we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard, which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, ano po, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po, But at least give us an idea. Is this millions or billions? below, ano po, below, lagpas, ano naman po, lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million. Pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag, ano po ba yan, revenue po o yung net profit? Revenue, Pag, ano po, pag revenue po, billions po. billions. How many billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi Your Honor, ano po yan, revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes Your or Hon- no? Your Honor, ano po to, parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you say napipilitan lang po kaming magbigay at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay, you are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay, pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Your Honor, ano po, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Mr. Diskaya, I just want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. yes, Your Honor, or right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Maka-cancel po. So that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience,
kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay etong mga construction company mo. Mas ano po, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag I wala see. po ang ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor. What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at ipapa-mutual terminate po ang project kapag hindi Precisely. po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo ayon sa'yo ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Your Honor, paulit nga po ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ko po ito... So if you are referring to the current administration, then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Honor. Okay. Okay. So kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo. Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po naming magbayad. Sa totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes. Wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka doon sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business, Hindi po siya part ng aming business. operation at least. Hindi rin po, Your Honor. So how do you consider that? Your Honor, talagang ano lang po, talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan, doon na po sila dumarating. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba?
Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating Duterte na. under the current administration. Duterte How can na. you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Walang Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Takot Of sila course, kay you know Duterte. how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nangihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin. Kaya wala, ano po, madalas po ako magpadyaryo. Meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWS kadalasan. Can we show the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, Hindi kaya tanggapin ni 2016 Luistro. to 2022. Where's the second slide? Hindi kaya tanggapin ni Luistro na takot ang mga Diskaya during Duterte na walang nang humihingi. Ayan na. There. It shows that you are the top 1 contractor Ito na ha, kabi. from July Kinikit sa bibig, ha? 2016 to December 2017. That's 1.5 years
the total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial Mali. statement po. At saka yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Sinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. Naka, PCIJ, mali-mali If that is not data. correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi po ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po. Kasi ang dami pong na-mutual terminate na mga project. Good. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong, minsan yung iba po, may mga right of way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nangihingi, pero takot din po sila, pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs na yun, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Sige. Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is... Sige, pilit yun na lang. Nakakatawa si Luis Tron, no? Pinilit talaga nila na mapasakay ang mga Duterte ng kabibig na ma-change ang isip ng mga tao instead na aatakihin ng mga tao sina Martin Romualdez and Zaldico at mga kongresista. Pilit nilang gusto na ang mga Duterte ang aatakihin ng mga tao na itong si Diskaya, nagsisinungaling. Hindi nyo kabibig, di ba nangyari? Si Diskaya is speaking the truth. Takot sila sa panahon ni Duterte. Walang hininga, walang humihingi ng pera sa panahon ni Duterte. is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba po, Sino? yung iba po, sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga bids and award committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if I What are may- the contents of the if I may publication? interject, may we request for a physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba hindi ka nagpapadyaryo?
Nagpapadyari din po, Your Honor. O balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Sige, connect. Marami din po. Sa bawat Can you mapapanat... please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 plus. 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Well, di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication Sagutin mo. pag pinadyaryo mo sila? Kaya. Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Bunoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay I PBBM po. understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair, Yes, please. quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed. Yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past Hindi administration. kayang tanggapin ni Luistro. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga diyan kung bakit po takot na takot po na lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPWs ang department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3
na disqualification, i-recommend kanila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado mabablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mabablacklist po. Kasi yung mga taga-Biz and Award Committee po, gagawan kanila ng paraan para kahit tuldok lang, sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are Kung you nagprotesta referring ka, to the previous or the current administration? ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi Agoy! nag-higpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi ganun kahigpit po. Example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, mabablacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Hala, Mr. Diskaya? selective amnesia. Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past Hindi naintindihan ni administration? Jinky Luistro ang ibig sabihin ni Diskaya. How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi, unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Halak ka. Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finalash po sa TV nung nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprograms po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you, if you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Sabi mo, Diskaya. Your Honor, ano lang po, Sabi mo na, Diskaya. Matapos na. Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa Yes. DPWs. Kadalasan But po, can mga you taga please- DPWs lang po. Can you please Mga DPWH lang identify pala. the names with the same courage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Your Honor, for example po, si D.E. Art Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. is kawawa naman D.R. po. Pascual? Opo, D.E. Art Pascual. Siya po ang bago po siya namatay noon, ay pinablacklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka So hindi po magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Oho. Yung iba po kasi sa... Ganito na lang ho kaigsi yung pasensya ng komite na ito. Mhm. Bago ho tayo umabot sa punto
na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi po namin tatanggapin yung mga ganun po. Tatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung yung data po kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay ka data. ng bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi mo kailangan ng papel para doon. Opo. Dati po sa sa bandang Region 4A po noon, mga regional director naman po Okay, noon. magbigay ka ng pangalan. Bali, nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay Mas ka tagal ng na po. pangalan. Basta RD po dati yun ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD, kalimutan ko na. Hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. RD po ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yun. Opo.